Mga tol, grabe, ang kapal, ang tigas ng mukha ng China talaga. Grabe to. Etong balitang to mga kapatid, malamang maiinis talaga kayo kung gaano katigas ang mukha nitong mga to eh. Eto China, nagsumite ng statement sa United Nations sa kanilang lubusang pag-angkin. No, pag-angkin mga tol, lubusang pag-angkin na kanilang daw teritoryo itong Bajo de Masinloc. Di ba? Ang kapal mga tol. Ito ang ating panonoorin mga kapatid. Ito mula ulit to sa GMA News. Panonoorin natin tong balitang to and then syempre bigyan natin ng reaksyon. Basahin muna natin tong report. Ang sabi rito, isinulong ng China sa United Nations ang lubusang pag-angkin. Lubusang pag-angkin ng Bajo de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ang sabi ng isang eksperto, wala yang epekto sa lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa mayamang karagatan sa Bahura. Grabe mga kapatid, no? Ang tindi. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video sa mga balitang may kinalaman sa ating soberanya. Siyempre dapat maging updated tayo rito mga tol. Karapatan natin, mapakinabangan itong ating karagatan. Comment ka kung naniniwala kang Pilipinas ang may karapatan dyan. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Isinulong ng China sa United Nations ang lubusang pag-angkin sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag naririnig ko yung mga tol, talagang, ay nako. Alam mo yun, yung mapipikong ka na lang, maiinis ka na lang, sobrang tigas talaga ng apog nila. Pero ang sabi ng isang eksperto, wala yang epekto sa lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa mayamang karagatan sa Bahura. Nakatutok si... Well, kahit naman walang epekto yan, mga tol, hindi rin naman epekto pa yung pagmamatigas natin. Sila pa rin yung nananaig. Eto nga, bagong balita mga tol, today lang din, ngayong araw na to, nakaranas ng pambobomba ng water cannon mga tol, yung mga barko natin ng BFAR. Pinalayas na naman tayo dito sa Bajo de Masinloc. Chino Gaston. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang hugis at sulok na coral reef formation sa West Philippine Sea. Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas pero kontrolado ito ngayon ng China. Noong 2012 pa. Isang buwan idineklara ng China na ang mayamang karagatan sa palibot ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng kanilang territorial sea. Tigas. At kahapon, sinulong ito ng China sa United Nations. Pero mo may lakas sila ng loob dun. Ang lakas ng loob nila. Isinumite ng Chinese government ang kanilang statement on the baselines of the territorial sea. Kasama nito ang isang chart na nagpapakitang ang Huangyan daw, ang tawag ng China sa Bajo de Masinloc, ay bahagi ng kanilang territorial waters ayon sa ulat ng Chinese news agency na Xinhua. Tigas no? Tigas ng mukha mga tol no? Gaano kalayo sa kanila yan? No? 600 o nasa 600 nautical miles mga tol? Yung layo. Tigas ng mukha nitong mga to. Sa atin mga tol, pasok yan within 200 nautical miles exclusive economic zone. Samantalang sa kanila, nasa 600 nautical miles ata o 900 kilometers ata layo niyan sa kanila. Tapos part pa rin ng kanilang teritoryo. Tigas ng mukha nitong mga to. Sa ilalim kasi ng Article 84 ng UNCLOS, obligado ang isang bansa na i-publish ang mga chart na magpapakita ng hangganan o limits ng kanilang continental shelf. Sa nauna ng pahayag, tinawag ng National Maritime Council ng Pilipinas na paglabag sa matagal ng kinikilalang soberenya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ang mga ginagawa ng China. Tama. Ayon sa NMC, ang pagdeklara ng China na pasok sa kanilang territorial baseline sa Bajo de Masinloc ay pagpapatuloy lang daw ng iligal na pagsakop ng China sa Bahura noong 2012. Sobrang tagal na tayong nilalapastangan nitong mga tol. Sobrang tagal na nilang binabastos ang Pilipinas. Ilang presidente na pumalit mula noong 2012. Mula noong 2012 mga tol. Panahon ni Pinoy yun eh. Tapos, etong administrasyong Aquino mga tol, gumawa sila ng aksyon. Hindi naman natin sila pwedeng i-discredit eh. Kahit sabihin nyo ayaw nyo sa dilawan, pero hindi. Sila yung naglakad doon sa dahig eh. Diba? Sila yung lumaban dyan eh.
Kaya nga tayo nagkaroon ng 2016 arbitral ruling eh. Yung inaasahan natin mga tol, naging issue yan eh. Nung tumatakbo pa, nung kumakandidato pa si dating Pangulong Duterte, di ba? Matapang niyang ipinahayag na ipaglalaban niya to, sasakay pa nga daw siya ng jet ski. Kaso, nung naupo na mga tol, naging best friend niya yung mga yun. Oh, sabi niya, just a piece of paper. Oh, isang piraso ng papel lang daw yun. Itatapon niya nga daw sa basurahan eh. Hindi niya ipinush. Etong arbitral ruling natin mga tol. O eto, naabutan ngayon dito sa bagong pamunuan o bagong administrasyon. Eto ngayon inilalaban. So patuloy pa rin tayong hinaharas mga tol. Ngayon tayo nakakakita ng mga ganitong mga bagay. Para kay Professor J. Batong Bakal, Director ng University of the Philippines Diliman Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, walang epekto ang ginawang pag-deposit ng China sa ating lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Oh, ang tanong, may epekto pa rin ba tayo? Kontrolado ng China yan. Ano kaya makakatulong sa atin para mapalaya sila dyan, no? Maging sa mga maritime jurisdictions in the West Philippine Sea. Sa ilalim daw kasi ng Article 134 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, hindi naapektuhan ng anumang filing ng chart o pagdeklara ng teritoryo sa karagatan ang mga karapatan na ipinagkaloob sa coastal states sa ilalim ng UNCLOS. Wala, pakapalan na lang din talaga ng mukha, no? Biruin mo, may lakas sila ng loob gawin yun. kumbaga meron kang kapitbahay, no? Tapos inilagay niya sa mapa, no? Nag-file siya ng mapa o kaya nilagay niya sa Waze. No, o kaya sa Google Map na yung property mo is part ng kanyang property o kaya pinangalanan niyang ganun. Ay, tigas talaga ng muka. Sa ilalim ng Article 76, ang Pilipinas ang coastal state na may karapatan sa continental shelf kung saan matatagpuan ang Baho de Masinloc. Samantala, mag-iisang linggo nang nawawala ang 4 na mangingisdang galing sa Baho de Masinloc na naglayag noong November 27 sa Naku, yun lang. Ano nang nangyari sa kanila? ay ng service boat. Kwento ng kapitan ng barkong FB Rheinchris na si Renato Celistra. Hinarang at ginitgit sila ng Chinese Coast Guard 3305 habang nasa Baho de Masinloc. Patuloy na nananawagan ng pamilya. O tapos, ano yung putol yung balita? O 4 na mangingisdang naglayag sa Baho de Masinloc noong November 27 nawawala pa rin. O hinarang nga daw sila at ginitgit eh. O anong nangyari? Tumaob ba yung bangka? Inaresto ba? Kulang naman yung kwento nito. Hoy kapitan, anong nangyari? Na si Renato Celistra. Hinarang at ginitgit sila ng Chinese Coast Guard 3305 habang nasa Baho de Masinloc. Patuloy na nananawagan ng pamilya ng mga nawawala. Mas mag-ready po na kasi nung tutulong na kasi po dito kami, hindi na rin po namin alam kung saan kami tatawag, saan hihingi ng tulong or ano. Hindi po alam eh. So ano yun? Diba? O hinarang daw sila. Tapos, diba hindi man lang sinabi anong nangyari? Inaresto ba? Kinuha ba yung mga kasamahan nila? Tumaob ba yung bangka nila? O naiwan ba? Nagkaanohan na sila, nagkawalaan na kasi hinarang sila, no? Hindi man lang kumpleto ang kwento eh, no? Pero isa to sa mga kwentong kailangan tugunan ngayon ng ating Coast Guard, ng ating pamahalaan. Syempre, 'di ba? Malay nyo, kinuha na pala ng Coast Guard 'yun eh. 'Di ba? Meron silang babala na dati na mga aresto sila ng mga papasok daw sa kanilang teritoryo. Diba? At kukulong nila ng wala ng paglilitis sa loob ng 2 buwan. O kamusta na yung 4 na yun? Baka naman nahuli na rin yun mga tol. Diba? Hindi lang mai-report ngayon. Anyway, pwede kayong magkomento banda dyan mga tol. Pero eto, meron pa tayong isang balita mga tol. Yan US Commerce Department, no, ipinagbawal ang pag-export ng semiconductor chips sa China. Nagkaroon ng export ban mga tol. Di natin alam kung anong klaseng export ban to, pero eto, panoorin natin tong balitang to mga kapatid, mula naman to sa UNTV Philippines. But we continue to think that they need to do more. Nagpataw ng bagong export ban ng Estados Unidos sa China para sa advanced semiconductors na ginagamit sa weapon systems at artificial intelligence. Okay, so hindi sila pwedeng magpadala o hindi sila pwedeng mag-export sa China ng mga semiconductor chips, no, na ginagamit para sa mga artificial intelligence at weapon system. Yun ba ibig sabihin? Panoorin natin.
Ang pahayag ng White House ay kasabay ng paalala ng US State Department na kinakailangan ng China na dagdagan ang ginagawa nitong hakbang upang maiwasan makapasok sa Russia ang supply ng dual-use goods kabilang na ang semiconductor chips. Ayon sa pahayag ni National Security Advisor Jake Sullivan, patuloy na paiigtingin ng US ang pakikipagtulungan sa mga partners at allies nito upang maprotektahan ang world-leading technologies at know-how ng bansa mula sa mga kalaban nito. Okay. Babala ng US Department sa China, kailangan nitong ihinto ang supply ng mga intelligence chip sa Russia kung hindi ay mas lalo pang maaapektuhan ang mga Chinese chip companies sa mga sanctions na ipapataw ng US. They ought to do more to express that concern. They ought to do more to stop the supply of dual-use goods and other technologies that Russia has used to fuel its war machine. Apektado sa export ban ng US ngayon ang 140 companies, kabilang na ang Chinese chip firms na PioTech, si Carrier Technologies at Naura Technology Group, isang kumpanya na gumagawa ng chip production equipment. Kabilang sa anunsyo ng US ban ay ang 200 klase ng chip-making equipments, 3 klase ng software tools na ginagamit sa developing at production ng semiconductor. Sonicos, US. Okay, so ibig sabihin mga tol, yung mga semiconductor na yan ay ipinagbabawal muna na mag-export sa China. Ibig sabihin magpadala doon. Kasi export, 'di ba? Outbound, parang ganon. So yung mga company na to, hindi sila pwedeng magpadala sa China ng mga semiconductor dahil ito daw ay nagagamit, no, o ginagamit para sa mga artificial intelligence at weapon system. Dahil itong China ay nagpapadala ng mga ganitong mga bagay sa Russia. So binalaan din sila ng Amerika na ihinto ang pagpapadala ng mga ganitong conductor chips, no, semiconductor chips sa Russia. No? So panibagong ewan ko kung masasabi ba nating dagok to, no, pero apektado ang ilang mga kumpanya na gumagawa nito dahil bawal sila ngayon magpadala ng mga ganito sa China ngayon, mga tol, no. Medyo nalito lang ako rito sa report dito sa patuloy na umiigting ang labanan sa pagitan ng Pilipinas at China sa mahalagang semiconductor chips na ginagamit para sa kasi hindi naman gumagawa ng semiconductor chips ang Pilipinas kaya bakit Pilipinas ang nakalagay dito? Well, anyway, baka nalito lang yung nagsulat o baka nalilito lang tayo. Ano masasabi ninyo dito sa mga balitang to, mga tol? No? Dito sa pagsusumite ng China, mga tol, ng tawag dito ng buong lubusang pag-angkin, mga tol, no? Ang hirap banggitin itong sakit sa ulo, mga tol. Tanggapin na ganito tayo binabastos na lang nitong bansang to. No, lubusang pag-angkin, mga tol, sa Baho de Masinloc. Sinubmit pa talaga nila sa United Nations. Anyway, bilang isang Pilipino, pwede ka magkomento na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.